Sinasabi, Pocholo, na you're a man with 1,000 voices ba? Para sa akin, a man behind 1,000 voices. Behind. May mga tumatawag sa ABS-CBN, ano, paano po maging dubber? Yeah. I think I need to create a school for them para, kasi sa totoo lang, yung KKK system yung, kumbaga, naging sistema nila, yung kapamilya, kapuso, kapatid. Yeah. If you do voice acting to make money, you'll never be happy. Kasi kung walang money, titigil mo na siya. Sabi ko nga lagi, don't start voice acting to make money. Start voice acting to make a difference. Hi everyone, this is Jerry Ilaw, co-founder of Ulearn and Tarki, and welcome to Ulearn Insights, where we distill business strategies and tech into bite-sized learning. I'm here with Mr. Pocholo De Leon, the voice master of the Philippines. Yes. Hi, Cholo! Great day! Salamat. Pocholo De Leon Gonzalez. Para kompleto. Okay, kasama yung tatay ko. Sobrang salamat for being here. Of course. Sobrang excited ako kasi ilang taon na tayo magkakaibigan, magkakilala. Ngayon lang ako nakarating dito sa napakaganda mong opisina. Makeshift na studio. At least it works, sabi ko nga. Yeah. Marami nga studio, doesn't work. At least ito, marami nang natulungan. Yeah. Sige, so kilala ka, Pocholo, no, as the voice master of the Philippines. Now, can you tell us a bit more, no? Paano ba nag-start si the voice master? Nako, pag sinabi mong start, mula baby yan. Ganito pa yung boss. Hindi. Alam mo, voice acting is everywhere, no? Pagkagising mo pa lang sa umaga, meron ka ng boses na naririnig. Bukod sa boses ng nanay mo o asawa mo, yung radyo, yan. Naririnig natin. Nung araw yon, no? Basta anything, tapos sa TV, marinig mo. So, nung bata kami, bata tayo, wala akong TV. So, the only means of entertainment na meron ako is radio. Yeah. So, mas nagkaroon ako ng tinatawag na theater of mind. Yun yung nakikreate ko yung isang sitwasyon, isang imahinasyon sa pamamagitan ng aking isipan, no? Kaya nga, theater of mind, imagination. So, kung ano yung naririnig ko sa TV, sa radyo pala, parang nai-imagine ko siya. Halimbawa, yung gabi ng lagim. Isang gabi ng lagim. Si Utoy at si Lolo Tasyo ay naligaw sa kagubat. Ha? Lolo Tasyo, ang sarap maglaro sa puno. Ay, naku, sabi ko naman sa'yo, Apo, huwag ka nang maglaro dyan, ginabit tuloy tayo. Tapos, may biglang monster na dumating. Kakainin ko kayo! So, imagine mo, bata ka pa lang, nai-imagine mo. Tapos, nagagawa ko siya, ginagaya ko siya. Unknowingly, nade-develop yung voice acting skill ko. Kumbaga, kung iba, parang kumakanta. Nagagaya nila yung tono, yung paano kantahin. Ako, nagagaya ko yung boses. Yeah. Ayun. Grabe. Sinasabi, Pocholo, na you're a man with 1,000 voices ba? Well, sobrang dami. Para sa akin, a man behind 1,000 voices. Behind 1,000 Kasi marami akong tinulungan at tinuruan na libo-libong mga voice talent at dubber sa akin ang galing, even broadcaster. Pero, I only have one voice, but with different characters. Yun. Kasi hindi naman pwedeng iba-iba talaga boses mo eh. But you can become thousands of characters. Okay. Now, since then, no, parang ang dami mong advocacies na tinutulungan, na-mention mo nga yung other voice actors, etc. Can you tell us more about yung mga advocacies mo? Well, nagsimula kasi advocacy ko nung ako ay mga 16 years old, no? When I become the champion in a voice acting competition sa DZMM, doon na nagsimula yung advocacy ko to give voice to Filipino youth. So, that's why I founded the Voice of the Youth Network. Voice of the Youth Network is about encouraging every Filipino youth to believe in themselves in creating positive social change. Because I always believe since I'm young that our voice is a gift from God. And it's how we use it that's our gift back to God. So the only way we can, di ba, we are human is because of our voice.
Di ba? And without our voice, there's no speech. And when there's no speech, the world will perish. Because we cannot share our ideas, concept. So hindi natin malalaman kung ano yung aspirations natin, yung motives natin. And we can't even say how much we love people. Kaya marami nasasaktan kasi naniniwala sila sa salitang action speaks louder than words. Ano nangyari? Di ba? I've never said that I love you. So, asyumera ka. Pero when you say, I love you, wow, iba yun eh. So, imagine without the human voice, we are like animals. Ang hirap kaya mag-communicate. Like this, no? Imagine wala tayong voice. Sign language. And no one will listen to us. We don't need microphone. Alam mo ba, Sir Jerry, no? The microphone is the ear of the people. It is the extension of their ears. So that's why we have to protect, you have to give respect to the microphone because imagine mo kung tenga mo siya. Kasi without the microphone, walang extension ng ear nila towards us. So doon ko nakita yung power ng voice and the microphone. So simula nun, talagang in-integrate ko how much I respect a microphone is how much I respect people. Galing. So aside from Voice of the Youth, ano pa yung mga ibang advocacies? Isa sa pinakamalaki kong ginawa yung creative voices. No? Kasi nakita ko, nung bata ako pinakabatang director voice talent sa ABS din eh. I started broadcasting at age 16 sa DZMM. No? Tapos naging radio drama talent ako at age 17, 18 sa DCRH. Naging voice talent, dubber, reporter, name it, nagawa ko na yung lahat. And then eventually, nung ako ay nagda-dubbing, may mga tumatawag sa ABS-CBN, paano po maging dubber? So sabi ko, I think I need to create a school for them para, kasi sa totoo lang, yung KKK system yung, kumbaga, naging sistema nila, yung kapamilya, kapuso, kapatid. So ibig sabihin, nepotismo, no? Sila. So kung hindi ka part ng pamilyang yan or ng grupong yan o ng magkakaibigan, hindi ka magkakaroon ng chance kahit Mascom graduate ka, kahit may talent ka. So I created Creative Voices to give chance and to give voice dun sa mga aspiring and mga taong naniniwala ako may potential naman. So Creative Voices was born and the Voice Works was born. The Voice Works basic voice acting and dubbing workshop. So I started it in 2005. So this is our 20th anniversary. Starting from 2005 until now, every Saturday we didn't stop teaching. Grabe. So we are the longest and the most, kumbaga, legit kasi may mga nagusbungan ngayon, ang gagaya na lang, pero wala namang purpose, kundi kumita. Pangalawa, ako ang purpose ko kasi 80% of my students are my scholars eh. So ang purpose ko lang talaga magturo. Kaya nga hindi siya natitigil kasi kumbaga ano na siya eh, vocation na siya eh. Hindi na siya kumbaga pinagkakakitaan or business eh. Because if I made it a business, baka matagal na siyang wala. But if it's your vocation, it's your purpose, yung vision mo, to give them opportunity, to give them a voice, ay talaga hindi ka titigil. Especially nowadays na mas lalong dapat bigyan ng boses at purpose. Kasi ang problema, pag boses mo lang ang ginamit mo, if you do voice acting to make money, you'll never be happy. Kasi kung walang money, hindi mo, titigil mo na siya. But if you use voice acting as kumbaga, the way to express yourself, diba? Sabi ko nga lagi, don't start voice acting to make money. Start voice acting to make a difference. Because through your voice, napakarami ko ng nabagong buhay. Maraming natuto, marami ring nagalit kasi yung mga bagay na, alam mo yun, parang ayaw nilang marinig sa'yo na nanggagaling kasi sinasabi mo yung katotohanan eh. When you say the truth, you create enemies eh. Kasi, kumbaga, you rock the boat, you splash the waters, you break the ice, literally. So until now, I'm doing it because of, I always believe if you tell the truth, if you speak the truth, no one can beat you.
Yeah. So, ilan na yung naging parang students mo sa Creative Voices? Oh my God. Dami na siguro nun. Alam mo, computein mo na lang. If I'm doing it every month, every week, every 3. So, since 2005, nagkaroon kami ng 50 batches times 2. Yeah. Kasi may morning and afternoon session. Grabe. So, yung morning session, ibang grupo yan. Oo. Afternoon session, ibang grupo yan. So, that makes it 100 batches. Oo. Since 2005. But when, kumbaga, face-to-face yun, parang ganito. But when pandemic came, so actually, sakto, in-stop ko siya nung December of 2019. So, who would thought na magkaka-pandemic? So, ang ginawa ko kasi, nag-transition na ako ng December 2019 into online. Sabi ko, this is the only way for me to reach every corner of the world, hindi lang country, in every island. So, sakto, gumawa ako ng mga program na pang-online na, and here comes pandemic, no? Nagkaroon tayo ng tinatawag na lockdown. Yeah. It was March and April of 2020 when I started creating the first ever online voice acting workshop. So, sakto. And since then, hindi na rin na naman ako tumigil until now. So, ngayon, batch 31 na kami ng Certified Voice Artist Program. And it created from VoiceWorks, kasi 80% ng mga dubber voice talent, kahit basahin mo yung Netflix na yan, mga Amazon, I can identify sino mga students ko dyan. May mga resibo ko dyan eh. O, may mga testimonial kayo. Huwag kayong di ba? Hindi nyo pwedeng itanggi yan. Kumbaga, yan eh. You can only connect the dots backwards eh. So, either they say the truth or not, mayroon kang resibo. Tapos kayo, di ba? Kasi alam mo, tatanggi. Exactly. The problem with the industry, it's so corrupting, no? When you have the money, you forget where you came from. Lahat naman ng industriya ganun na. Sabi nga, ang tunay na mahusay at magaling, hindi itinatanggi at kinakalimutan kung saan siya nanggaling. Same as me, ako, lagi kong binabanggit, galing ako kay Joey Galvez. He is my father in broadcasting. And my father in dubbing is Danny Mandia. So, yun. Kasi ako naniniwala, makakarating ka lang sa patutungan mo kung marunong ka lumingon sa pinanggalingan mo. Yeah. Tama. Yes. Now, with AI, no, parang grabe ang nagiging development sa AI. And you're promoting AI now. Yeah. So, ano yung parang when did you realize na parang sobrang powerful itong AI na to? Alam mo, since 1995, when I saw internet for the first time in my life, I was really amazed and parang kumbaga I fell in love with it. Ito may kwento ako sa'yo, Sir Jerry, no? When I was in elementary, meron ako kasing nakitang parang libro about computer. So, amazed ako dyan. So, nung may nakita kong address ng IBM, sumulat ako sa IBM asking for a computer. Alam mo yun, ang lakas ng loob mo. Tapos, in fairness, sumagot. Oo, sa US pa. We regret to inform you that we cannot give this again. But here's a book you can study. So yung book na yon about parang programming. Galing ko to. So wala, kumbaga nagkaroon lang ako ng awareness. But for a 13, 14-year-old boy, anong pakialam niya dyan, di ba? But nagkaroon ako ng subject na computer nun. Aba, yun na. Ang pinakikialaman ko na, ASCII codes. Yung behind the, alam mo yun, nababago ko na yung, alam mo yung DOS noon, MS-DOS? MS-DOS. Nakasulat doon, MS Choi. Bad command or file name. Naalala mo yun? Ang mali ang command mo. Sabi, sino nagtagalog dito? Bakit Tagalog to? Nababago ko yun. Doon ko na-realize yung back-end, na kaya ko palang baguhin, mag-reverse engineering eh. Mali ang command mo. Yung bad command or file name, nababago ko kasi doon pa lang na translator na pala ako. Yeah. Eventually, when I took college, hindi naman ang gusto ko talaga noon, computer science.
naging computer sayang ako eh. Bakit? Hindi naman nasayang kasi nag-masscom ako, speechcom. Yeah. So, mas madaldal pala ako kaysa coder. Mas gusto ko yung real language than computer language. But I understand the concept. So, when I saw the internet for the first time sa UP, library namin, Gonzales. Pag upo ko pa lang, pak! Ito yung computer. Ito yung internet. Tagal mo maghihintay. Graphics. Pag mabuo yung... Sige, hintay ka lang. Wow! Alam mo yung natuwan-tuwa ka na. And that's the start. And then, here comes mga Dreamweaver. Gumagawa na ako ng website. Ang ginagawa ko, copy-paste ng HTML. Tapos babaguhin ko lang yung mga para mas madaling mag-create eh. Nababago mo yung logo, nababago mo yung HTML, no? Naalala mo yung Dreamweaver times? Early 2000. Ang ganda na website. Di po lang, kinopya ko lang yan. Binago ko lang yung code. Di ba? So eventually, because of that, and then, kung hindi nyo mga itatanong, ako una nag-podcast sa Pilipinas with Inquirer.net. Kami la JB, Fernandez pa niyan. La Joey. So kami la Janet Toral. So yung mga nagkiklaim dyan na sila una sa podcast, sorry, 2000 nauna na kami sa inyo. Pero sige, kayo na yung sikat ngayon. Wala namang problema yun. Ang mahalaga, yun, in history nauna yan. Janet Toral, yan, JB Fernandez, sila Joey. So kami yung mga hack and slash podcast. Yung mga ganyan. Hindi mauso noon yun eh. Galing. Tapos election, 2007 podcast. So, in-interview namin yung mga politiko, yung mga senatoriable, presidentiable. So, yun na, naghahalo-halo na until, lumabas na si vlogging, from vlogging to vlogging. Ito na si YouTube. Friendster pa tayo nun, Multiply na. Alam mo ba yung Multiply.com? 2007. Oo, di ba? Friendster. Tapos, yan, I also work with Donald Lim, no? Sa Yehey. Yung mga classic na mga tao yan. And then I saw AI, yan. Kumbaga, tong AI na to? Wala pa, hindi pa yan pinag-uusapan. Tapos gumawa ako ng mga audio. Ano ba yan? Yung, kalimutan ko yan. Yung parang translation audio ng Tagalog. Rosetta Stone, yan. Naalala mo? Rosetta Stone. History. Hindi, Rosetta Stone, di ba? Yan yung iba-ibang language. So ako ang gumawa ng Tagalog. Rosetta Stone. Sabi ko one day, ito maging audio na ito eh. Audio siya na pinapakinggan. What is your name? Anong pangalan mo? Yan. And then, here comes Amazon and Google na gumawa ng text-to-speech. Yan ay pumasok yung mga voice talent ko na graduate sa akin, kinuha na nila. Yung mga, pumunta sa kanto, narito na ka, di ba? Dumating ka na. Anong ginagawa mo? Yung tonal na ganun, sing-song pattern. Hindi ako pumayag na maging boses ng ganun kasi ayoko ng ganun. But then again, doon na nagsimula yung text-to-speech. So aware na ako ng 2010 pa lang. So, I developed my own AI voice noon. Ang hirap, hindi siya ganun kadali. So, may mga nagagawa na ako pero hindi siya nag-work kasi nandiyan yung Speechify, ay yung mga yan. Tapos, Specielo. Mga pangit pa noon. Sobrang, hanggang ngayon, pangit pa rin naman eh. But here comes 11 Labs. So, when 11 Labs came, 2022. 2023. Na-amaze na ako. Sabi ko, wow, this is what I want. So, nakita nila ako. Kasi, kumbaga, shinare ko yung works ko sa kanila. Sabi ko, I can help you to develop ng data sets and machine learn ko yung local Filipino. Kasi I want to put Filipino language kagad on the limelight ng AI technology sa voice, text-to-speech. And because of that, kinuha na nila akong head dito sa Philippines ng development ng mga Filipino voices. So yung mga naririnig mo sa VO3, sa mga ako ang nasa likod niyan. Kaya magaling umarte. So, yan yung mga ginagamit. So, integration na ng mga APIs nila yan. So, kinukuha sa 11 Labs yung boses. Ilalagay sa video. Ganun. So, lahat ng mga UGC or user-generated characters, lahat yan 11 Labs. Ganun. So, kung may mga options ka, makikita mo 11 Labs options yan.
Because 11 Labs is the only AI voice generated or generator na almost perfect. Not perfect. Wala naman perfect. But for now. Yeah. So, grabe yung naging So, because of that, in 2023, when I started doing the machine learning, the data sets, 50 voices ako lahat. Ginamit ko yung announcer voice ko, character voice ko, lahat ng klase ng voices ko na pwede kong gamitin. Ako muna. So, meron pa akong chismosang paos, ganyan. Tapos meron akong basketballista, mga kaibigan, nakita nyo, pinasa ni ganyan. So, lahat ng style. Okay, mga reporter yung, magandang gabi, nandito po ang balita, So, lahat ng approach style ginawa ko. So, because of that, nagkaroon ng boses ang AI na Tagalog. And then, mga talents ko na, yung mga, sa office, gusto mong AI natin. Kasi mahal ang alam mo yan, di ba, nasa 11 Labs ka, si Jerry. Ako pa nga nagturo sa'yo, ganito gawin mo, Pum. Ay, pwede pala yun. O ngayon, gamit na si Jerry. Kumikita ka na rin ba? Anyway, the point is, we are still beginning, no? Kinuwento ko yung kasaysayan na mula sa analog, kasi nagre-record kami tape, splice mga reel yan, tapos hanggang Umatic, Betacam, yun yung mga pang-dubbing ngayon, nagkaroon ng Pro Tools, Adobe Audition. Imagine, this is the next generation. This is the, kumbaga, voice revolution ang tawag ko dito Okay. Di ba? Kumbaga, ibang tech revolution, but voice revolution from analog, digital, di ba? Ano yung digital? Mga CD until naging MP3, WAV. Ngayon naman, generation. Hindi na recording Voice generation. Kasi mag-voice recording ka, AI mo. Mali, you voice generate. The term, hello, para lang matama, you don't record anymore. You recorded the data sets. You generate the new voices through text-to-speech. So yun, and I'm so happy na until now, sobrang love ako ng 11 Labs, I became the only voice ambassador in the Philippines. At sobrang laki na rin kita. Sila yon. Depende. Ayun. So, tama-tama po. Kasi in the next segment, we'll talk about AI voice acting naman. Kumbaga, paano siya nag-evolve as yung nakwento nga ni Choi, no? And also, ano yung mga platforms, sino ba ang pwede mag-voice actor sa digital, sa AI age. Yes. No? So, ayan, maraming salamat ulit. Please watch our next episode where we will talk about AI voice acting. Again, this is Jerry Ilao, co-founder of Ulearn and Tarky, saying, if learning is not your priority, don't expect change. See you in the next video.